Mahilig ka ba at ang iyong barkadang mag-movie marathon o mag-Netflix and chill? Tagahanga ka rin ba ng mga pelikulang horror o thriller, ngunit halos lahat ng Pinoy movies ay napanood mo na? Huwag kang aalis, nasa tamang channel ka. Narito ang top 5 Korean horror movies na tiyak na magpapatindig ng balahibo at magpapatayo sa'yo sa kinauupuan mo. Ang 5 sa napakaraming pelikulang likha ng mga tinitingalang direktor at manunulat at binigyang buhay ng mga tanyag at napakagagaling na aktor. The Wailing, South Korean psychological thriller, mystery at horror film sa direksyon ni Na Hong-jin at ipinalabas taong 2016. Ang kwento ay umiikot sa isang police officer at ang kanyang pag-iimbestiga sa tunay na nangyari sa likod ng misteryosong krimen na naganap sa kanilang nayon. Brutal at puno ng kababalaghan ang naging kamatayan ng mga biktima at sa pagtakbo ng kwento. Kaya't nais ng pangunahing karakter na malaman ang katotohanan, ang kasagutan. Ngunit ayon sa mga nakapanood na ng pelikula, nginig at kilabot ang mas nangingibabaw kesa sa kasagutang hinahangad. Maglalaban ang sariling paniniwala at realidad ng buhay. Kukwestiyonin mo ang iyong pananampalataya. Iyan ang epekto ng pelikulang The Wailing. Humakot ng napakaraming awards gaya ng Grand Bell Awards for Best New Actress, Best Cinematography, Best Editing, Best Lighting, at Best Sound Recording. Blue Dragon Film Awards for Best Director, Best Supporting Actor, Best Music at Best Editing taong 2016. At sa taong 2017, muling humakot ang pelikula ng Baeksang Arts Award for Best Film at Asian Film Award for Best Director. Hindi maitatangging kahanga-hanga ang pagkakagawa ng pelikula mula sa plot, setting, mga karakter na nasa harap ng kamera at hanggang sa mga taong nasa likod ng lente ng kamera. Ang tugon ng mga movie reviews, ang The Wailing ay pinaghalong thriller, zombie, black magic at true-to-life agony. Isa na namang masterpiece na hatid sa atin ng South Korea filmmakers at nararapat mapabilang sa listahan ng paborito mong pelikula kung isa kang tunay na tagahanga ng horror movies. I Saw the Devil. Kahit sino ang tanungin mong Korean horror fanatic, nasa top list nila ang pelikulang ito. At kahit magsaliksik ka pa sa YouTube, ito'y recommended ng lahat dahil sa tinataglay nitong galing pagdating sa plot, setting, at sa timpla ng emosyon ng lahat ng karakter. Sabi pa nga ng iilan, lubos na tataas ang standards mo pagdating sa pelikula kapag napanood mo na ito. Sa isang madilim na parte ng kalsada, makikita ng taxi driver na si Kyung Chul ang isang babaeng motorista na na-strand o na-stuck sa kanyang nasirang sasakyan. Kasunod ay ang di inaasahang senaryo. Bumaba ang taxi driver na ito at kanyang nilapitan ang babae. Ngunit hindi para tulungan. Kaalinsunod ay ang kaganapang nakakapabaliktad ng sikmura. Hindi ko na ikikwento ang susunod na pangyayari, mas maigi kung kayo mismo ang makakapanood. Ang pelikulang I Saw the Devil ay hindi para sa mga mahihina ang puso, nerbyoso at nerbyosa. Ang pelikulang ito ay umiikot sa karakter na matutukoy bilang isang psychopath na pumapatay ng mga babae sa di malamang dahilan at ang patuloy na paghahanap ng isang trained secret agent sa tunay na killer ng kanyang namayapang fiancé. Brutal, madugo, bayolente, ngunit napakaganda ng pelikulang ito. Ito'y kabilang sa mga pelikulang nasa direksyon ni Kim Ji-woon. Ito'y humakot ng malalaking awards gaya ng Baeksang Arts Award Grand Prize in Film 2011, Best Editing, Best Lighting,
at Blue Dragon Film Award for Best Cinematography at Best Music. Kung ikaw ay mahilig manood ng Korean horror o thriller movies at hindi mo pa ito napapanood, ano pa ang hinihintay mo? Panoorin mo na ngayon din at nang masabi mong taob lahat ng horror movies sa masterpiece na ito. Gonjiam Haunted Asylum. Si Jung Boom-sik bilang direktor. Ang pelikulang ito ay kinilala bilang isa sa top South Korean box office film at humakot ng Grand Bell Awards at Blue Dragon Film Award for Best Editing. Ito'y hango sa totoong ospital na Gonjiam Psychiatric Hospital kung tawagin at ito rin mismo ang lokasyong ginamit sa nabanggit na pelikula. Kung ikaw ay naghahanap ng pelikulang magpapatindig ng balahibo mo at lubos kang tatakutin at gugulatin hanggang matapos, ito ay para sa'yo. Ito ang hinahanap mo. Recommended ang pelikulang ito kung talagang nais nyong mapasigaw at mapatayo sa kinauupuan mo dahil sa gulat at tensyon. Ang kwento ay umiikot sa isang grupo ng magkakaibigan o magkakatrabaho sa isang horror web series. Sila'y bumiyahe at nagtungo sa isang abandonadong asylum na tinatawag na Gonjiam Asylum. Papasukin nila ang abandonadong ospital na ito habang naka-live broadcast. Sila'y napapanood ng live ng kanilang audience. Sa di inaasahang pangyayari, ang abandonado at walang taong lugar na ito ay magiging gabi ng bangungot ng kanilang buhay. Sa patuloy na paglalim ng gabi, magpaparamdam at magpapakita sa kanila ang mga di maipaliwanag na nilalang. Mababaliw ang utak nila kung makakalabas pa ba sa lugar na iyon ng nasa matinong pag-iisip. At isa pang importanteng tanong, nakaligtas nga kaya sila? Buhay ba ang kanilang grupo hanggang sa dulo ng pelikula? Panoorin upang malaman. Phone. Inilabas ang pelikulang ito sa South Korea taong 2002, July 26, sa direksyon ni Byung Ki-an. Umiikot sa pagmumulto ng isang babaeng na mayapa. Siya ay hindi matahimik dahil sa kahindik-hindik na kamatayang kanyang dinanas. At sa pamamagitan ng cellular phone na magiging pangunahing focus sa kwento, ay madadawit ang babaeng reporter na pangunahing karakter din sa pelikula. Susunod ang mga senaryong di maipaliwanag, mula sa pagtawag ng di kilalang tao sa kanyang bagong telepono, patungo sa mga misteryosong pagkamatay ng lahat ng sumasagot sa tawag mula sa kanyang lumang numero. Ang pelikulang Phone ay isa sa highest-grossing domestic productions na kumita ng 2,182,915 tickets at ipinalabas sa maraming sinehan sa United Kingdom Agosto taong 2004. Sa pangkalahatang opinyon, ang kwentong nilalaman ng pelikulang ito ay hindi bago at naiiba sapagkat marami itong katulad na istorya. Sa madaling salita, cliché na ang daloy ng kwentong ito. Hindi rin gaanong epektibo ang paglahad ng tema at naratibo at iba pang elemento ng isang pelikula sapagkat simple lamang at mababaw ang pagkakasulat. Marami ng pelikulang umiikot sa kakaiba at nakakabahalang tawag mula sa telepono galing sa hindi matukoy na tao at iba pang madugong eksena kaalinsunod ng pagsagot sa numerong tumatawag. Ngunit bakit kasali ang Phone sa listahan ng paboritong horror o thrillers? Kung batang 90s ka, masasabi mong nakakatakot, nakakakilabot at di malilimutan ang mga senaryo rito. Nakagisnan kasi natin itong panoorin. Hindi pa sa atin lantad ang iba't ibang klase ng pelikula kaya iba ang epekto sa atin. Kumbaga, maituturing na childhood horror memory ang pelikulang ito. Halos lahat ng tao ay nakalakhan itong panoorin kasama ang pamilya o kaklase. Kung hindi mo pa napapanood ang Phone at ikaw ay mahilig sa supernatural movies na may halong brutality dahil sa mga senaryo ng paghihiganti ng multo, para sa'yo ito. Kung nais mong magpahinga mula sa masisikip sa puso at mabibigat na mga pelikula tulad ng Parasite at I Saw the Devil,
Panoorin mo na ito at ibahagi ang iyong opinyon tungkol sa takbo ng kwento. Thirst. South Korean horror film na sulat, likhang hinihintay mo. Hanapin mo na ang mga pelikulang ito sa Netflix, Kiss Asian at sa iba pang movie sites o i-download sa torrent. At kung ang lahat ng ito ay tapos mo nang mapanood, abangan ang inihanda naming Part 2 para sa iba pang pinaka-nakakatakot na Korean horror movies. Hanggang dito na lamang. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para masubaybayan ang mga susunod pang istoryang puno ng kilabot at misteryo. I-like ang video at i-share mo na rin sa mga kaibigan at kakilala mo. At kung ikaw ay mayroong karanasan na katangi-tangi, ipadala mo na yan sa page ng Night Shift Stories o ibahagi sa comment section. Malay mo, ang iyong kwento ang susunod na maitatampok sa episode ng Night Shift Stories. Ako nga pala si Barbara, ang tagapaghatid ng sindak sa araw na ito.